Hello everyone! Hello mga kapango, ako nga po pala si Jan. At for today's video, samahan nyo ako ngayong araw. Ngayon kasi ay day off natin. Pero kapag day off natin, ang priority ko talagang mga alagaan ngayon ay ang mga alaga nating pango. Ngayon nga guys, sinimulan ko ng imap yung sahig kasi papalabasin ko sila para makapaglaro. Marami rin kasi akong kailangan gawin ngayon. Una, kailangan ko paliguan yung mga schedule ngayon ng mga pango. Si Marie, si Mimi at saka si Pochi, sila yung mga kailangan kong paliguan ngayon. Si Mimi at saka si Marie pala, kailangan ko ng pabaksinan dalhin sa vet kasi schedule nila. And to be honest, lumagpas na nga yung kanilang schedule. Dapat nung 12 pa sila, anong araw na ngayon? 18 na. And dito nga nakikita nyo guys, kailangan ko na itupi itong mga damit namin kasi pinapalayos na kami rito sa bahay. Ganun talaga kahirap. Charis! Kailangan ko lang talaga guys tupiin itong mga to kasi mga labahan to at wala na rin naman kasi akong time maglaba. Alam niyo yun, trabaho tapos pag-aalaga pa ng aso. So itong mga to guys, mga damit ko is dadaling ko sa laundry shop sa may tumbler. So doon lahat to iiwan ko lang din, babalikan ko kinabukasan. At nakatupi na siya at saka malinis na rin. After ko nga tupiin itong mga labahan, so napaisip na naman tayo mga kapango. Saan ba natin kukunin yung pampabaksin ngayon? 500 each ang vaccine. Sinimulan ko na nga rin paliguan itong alaga natin si Pochi. Sobrang laki na ni Pochi kasi 2 years old na siya. Ang ganda rin ng balahibo nito ni Pochi. Yun nga lang kailangan talaga i-maintain para hindi mag-bol-bol. Sa mga nagtatanong, ilang beses ko ba pinapaliguan yung mga alaga kong pango? So sila guys, pinapaliguan ko once a week lang. Iniingatan ko rin kasi yung mga balahibo nila. Pero depende pa rin sa pangangailangan. Kung nadumihan, pwede nyo pa rin paliguan hanggang 2 times a week. Next ko naman papaliguan itong alaga natin na si Mimi. Si Mimi guys is magti 3 months na rin. Sobrang liks nito at sobrang hyper talaga niya. Miski nga ako nakukulitan sa kanya. Pero pag pinaliguan ko naman siya, behave lang. Kailangan ko rin kasi i-monitor yung balahibo niya. Baka rin kasi dumami yung garapatan niya. So kailangan talaga paliguan yung mga alaga nating pango bago natin sila pabaksinan. Ang pangatlo pala natin na papaliguan mga kapango ay si Marie, na kapatid naman ni Mimi. Kung ikukumpara nyo, mas malaki si Marie kumpara kay Mimi. Tsaka maganda yung balahibo ni Marie, sobrang shiny at tsaka malago. Pagkatapos ko pala paliguan tong mga alaga natin pango na si Marie at tsaka si Mimi, pinakain ko na rin sila, tapos pinatae ko na rin sila. So nakakondisyon na sila bago ko dalhin sa vet. Importante kasi na may laman yung tiyan nila. Alam niyo naman guys, kapag naturukan yung mga alaga nating aso is bibigat talaga yung pakiramdam nila. Paglabas ko nga ng bahay mga kapango, ito yung bumungad sa akin. Sobrang init ng panahon. So lalakarin ko pa papuntang vet. Napaka-importante pala mga kapango na maglaan kayo ng budget para sa mga alaga nyong pango. Lalong-lalo na sa bakuna nila. Importante kasi to para mapalakas natin yung resistensya nila. Maliban sa mga vitamins, kailangan nila ng bakuna. Depende na lang sa inyo, pwede naman mag 5-in-1 shot, mas mura. Dito pala sa vet na dinadalahan ko sa mga alaga kong pango, yung 5-in-1 shot nila, 500 per shot. So kailangan pa rin natin pa anti-rabies yung mga alaga nating pango. So anti-rabies nila dito is 350 pesos. Magkano tayo yung ano nyo? Yung anti-rabies? 350. Ako pumunta ng Metro Bank. Wala na akong pera, kailangan natin mag-withdraw ng onte. After ko pabakunahan yung mga alaga natin pango, so pumunta na ako ng Metro Bank kasi kailangan ko mag-withdraw. Dediretso kasi ako sa doktor para bumili ng gamot. Kailangan ko kasi yan para sa aking uric acid. Buti na lang malapit sa amin ng Metro Bank. Walking distance lang kung nakikita nyo. So tasakay ako ng tricycle para makapunta ako ng C5 housing. Onting lakad lang, nandun na ako sa may sakayan ng tricycle. At meron nga ako rito nakitang nagtitinda ng prutas. Bumili ako ng prutas kay ate, matagal na akong suki sa kanya. At dito nga sa labasan sa may 7-Eleven Bayani Road, hinihintay ko yung kasama ko para siya yung magsundo sa alaga natin. Pinabukunahan na si Mimi at saka si Marie. Dediretso sa bahay. Ako naman, kailangan ko dumiretso sa housing para bumili ng gamot. Sa may counter na yon. So ayan. Sa Mercury Drugs kasi wala akong makitang gamot na ano para sa kirot. Pero yung vitamins meron sa Mercury Drugs, kaya doon na lang ako bumili. After ko pala bumiling gamot, dumaan na rin ako sa Merlitz Pizza para bumili naman. Para meron naman tayong pasalubong pag uwi ko para sa mga pamangkin ko. Hi everyone guys! So ngayon, pinaliguan ko si Mami Trixie guys. And I'm using Betcor soap. Tapos ito, pangalawang order ko na to ng Betcor spray. Kakadating lang niya. Ayan.
Binayaran ko pala rito guys is 372 pesos. Kasama na yung sabon. Ayan o, naka-sealed pa siya. Ayan. Tapos, ang kasama niya, itong Betcor soap. So, nakita ko kasi merong mga maliliit na garapata si Mami Trixie. Eh, kailangan ka talaga, pag ganito, is kailangan talaga guys, ubusin yung garapata ni Mami Trixie para hindi pa lalong dumami. So, kapag gagamit kayo ng Betcor spray guys, make sure na paliguan nyo muna yung alaga nyo aso and then i-dry nyo, kailangan dry na dry. Tapos ang pag-i-spray pala guys ng Betcor na spray, kailangan anit yung titirahin nyo, anit yung i-sprayan nyo, yung target nyo, yung anit. Kasi nandun yung mga garapata nakasak sa anit. Yung iba kasi pag nag-i-spray sa may top lang, eh hindi naman umaabot ng anit. Tapos kailangan talaga basa para masisipsip ng garapata yung gamot para mahilo sila at mamatay. So tara guys. Nga pala, by the way guys, itong Betcor ay hindi po sponsor. So, nagustuhan ko lang talaga siya, kaya sinashare ko sa inyo na maganda siya at effective sa mga alaga nyong aso. At saka, safe, yung napaka-importante, safe sa mga alaga nating aso. Pero kung nag-hesitate kayo, pwede naman kayo gumamit ng cone for protection para hindi niya malik yung kanyang balahibo kapag na-applyan nyo na ng gamot. Parang ano rin siya guys, Prepronil Tick Buster. Same lang siya. Ang amoy lang niya is amoy perla. Ayan. So mamaya i-spray natin siya kay Trixie. At dahil nga guys, tuyo na yung alaga natin si Trixie, i-sprayan na natin yung kanyang anit or yung kanyang balahibo ng Betcor pang spray. Yung ganito ko kasi guys, yung unang ganito, in-spray ko sa dingding. Kaya hindi ko siya na-sprayan. Kaya bumili ako ng panibago. So guys, dahil nga sa tuyong-tuyo na yung part na applyan natin, actually, yung mga kuto talaga, kadalasan, makikita nyo yan sa forehead nila. Yun dito, minsan dito sa may ilalim ng nose, dito, tapos sa ulo, sa ilalim ng chin, tapos sa tenga, ayan, sa back, sa tagiliran, sa kilikili nila, sa mga singit nila. So, yun yung talagang priority natin na ma-sprayan ito. After naman, bago natin siya gamitin, of course, kailangan muna natin siya i-shake para ma-mix yung nasa loob niya. So, ganito yung tamang paggamit guys ha. Siyempre, kailangan nyo paliguan muna. Gumamit kayo ng Betcor soap para dun pa lang sa Betcor soap, mahilo na yung mga garapata ng aso nyo. Tapos, pag kinombination nyo pa nito ng Betcor spray, talagang dedo yung mga garapata. Halika dito. Sabihin mo. Ayan. Paano yung anit?
Laki ng garapata niya rito, oh. Isa. So yun na nga guys, na-applyan ko na si Mami Trixie ng ito, Tick and Flea Dog and Home Spray, Nature's Bet Core. Ayan guys, tapos dinaray ko na rin, dinalower ko na rin kasi para hindi naman siya siponin kasi gabi na nga, huwag natin hayaan magkaroon ng sipon yung alaga nating aso. Kaya inisprayan ko, tapos dinaray ko na rin, binalower ko na rin. At after 2 days, tsaka natin siya i-check, i-double check. Actually, yung mga garapata niya is medyo mga maliliit. Tapos may nakita ako 2 malaki. As in, sobrang laki talaga niya guys. Kaya kailangan din natin siya sprayan para hindi na lalong dumami. Yun, kailangan din talaga natin i-double check yung ating mga aso. Kahit alam mo yung everyday ka nag-check, may time din talaga na may masasagap silang garapata, parang radar, ganun. So, ayan yung itsura niya. Kailangan ko na rin siya ipag-groom kasi ako lang nagupit sa kanya noon. Tinirim ko lang yung dito kasi nagkaroon siya ng buhol-buhol. So, ayan. Wala naman akong problema kay Mami Trixie. Malakas naman siya kumain. So, yun lang guys. That's it for today's video and yan. Bye-bye!